nagre-reflect sa Pasko, itong mga politiko natin, patuloy po natin silang babantayan at i-remind na yung pera ng bayan, dapat po bayan din yung nakikinabang, hindi mga politicians. Thank you, ma'am. Sorry. You were supposed to march pa Mendiola, but what happened? Kasi sabi ng mga pulis hanggang doon na lang, hingarang nila. Kaya, Ma'am, tapos yung sa today, ang panawagan pa rin, i-veto pa din. i-veto po natin yung buong budget. Kasi, bakit po i-veto yung buong budget? Kasi, una, yung PhilHealth, zero subsidy. So, wala siyang line item. Pangalawa, hindi na lang to usapin ng PhilHealth. Napakaraming programa yung inabandona ng gobyerno. At nakita mo yung prioritization, no? Napakalala. Yung pa nga, isa pa nga natatawa ako kasi I saw press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at ginustify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Sabi niya kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs niyo nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang yung pinsan niyo to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Saan ang prioritization doon, no? Pag tinignan mo yung DPWH project, ano yung priorities dyan? Flood control, multipurpose building. Gaano bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me, bilang Pangulo ng Bansa, it's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff, pwede nyo silang i-consulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Thank you, ma'am. Salamat po.